Sa mga araw ngayon, maraming tao sa paligid natin ang nais na makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Maraming panalangin ng pagtatapat at pagsisisi ang umaakyat sa langit araw-araw, kung saan hinahampas ng mga tao ang kanilang mga dibdib at nagsasabing, Panginoon, ako ay isang makasalanan. Gayunman, sinasabing may mga panalangin pinakikinggan ng Diyos, at may mga panalangin hindi. Ganito ang sinasabi sa Jeremiah chapter 31, Gagawa ako ng bagong tipan at ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang isipan. Ako ang magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Nangako ang Diyos na gagawa siya ng bagong tipan, bilang isang tulay na mag-uugnay sa Kanya at sa Kanyang bayan. Ang bagong tipang ito ay hindi tinatag ng kung sino man, kundi ng Diyos na may awtoridad magpatawad ng mga kasalanan. Ibig nitong sabihin na, ang mga tumutupad nito ay tunay na ang mga naniniwala sa akin. Tinukoy ng Diyos ang pagkakaiba ng mga naniniwala mula sa mga hindi. Ngayon, sinasabi ng mga dumadalo sa simbahan, naniniwala kaming lahat sa dugo ni Hesukristo na nabuhos sa krus, at naniniwala kami kay Jesus. Pero sinasabi ni Jesus na, hindi ko kayo nakilala kailanman. Lumayo sa akin, kayong mga lumalabag sa kautusan. Sinasabi nilang, naniniwala kami. Pero sinasabi ni Jesus, hindi ko kayo nakilala kailanman. Ano ang umiiral sa pagitan nila? Malinaw na umiiral sa pagitan nila ang paglabag sa kautusan. Kung gayon, kanino naman sinasabi ni Jesus na, kilala ko kayo? Sa mga taong may katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan, sinasabi niyang, kilala ko kayo. Kung gayon, bakit? Dahil ginagawa nila kung ano mismo ang iniutos ng Diyos na gawin. Hindi ba't dahil sa hindi ko kayo bayan, ay hindi niyo tinutupad ang aking tipan, ang aking mga tuntunin, at ang aking mga kautusan, at hindi niyo sinunod ang mga ito, kaya hindi ko kayo kilala kailanman. Sinasabi nilang, naniniwala kami, pero hinahatulan sila ni Jesus na hindi sila naniniwala sa Kanya. 2,000 taong nakalilipas, sa panahon ng anak, pinatunayan ni Jesus sa marami na may awtoridad siya na magpatawad ng mga kasalanan. Maaari sana niyang sabihin, lumpo, tumayo ka. Magaling ka na. Pero sinabi niya, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, para ipakita na maaari niyang gamitin ang awtoridad na magpatawad ng mga kasalanan, kahit na siya ay nasa laman sa lupang ito. Sa huling panahong ito ng Espiritu Santo, sa kaninong pangalan tayo dapat na maniwala para makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan? Sino ba talaga ang makakapagpatawad ng ating napakaraming kasalanan sa langit? Hindi ako naniniwala kina Ama at Ina, pero dahil kinain ko ang tinapay ng Pasko at ininom ang alak, makakapasok ako sa langit. Hindi maaaring umiral ang isang tipan kung saan tinatanggi ang mismong gumawa ng tipan. Ang mga Fariseo at mga Eskriba ay nilarawan bilang mga legalista. Dahil inisip nila na kailangan lang nilang sundin ang mga alituntunin at mga kautusan, tinatanggi si Jesus, ang tagapagligtas. Ang dahilan kung bakit umiiral ang kautusan ay dahil umiiral ang Diyos. Hindi ba't totoo na ang kautusan ng bagong tipan ay nagiging mabisa? Kung tama tayong natatakot sa Diyos na dumating sa lupa sa laman, kaya ang Pasko ng Bagong Tipan ay ipinagkaloob sa atin sa panahon ng Espiritu Santo para makatanggap tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa loob ng mahigit 1,600 taon, niyurakan ni Satanas ang Bagong Tipan at ganap itong nawasak, pero isa-isa itong ibinalik ni Kristo Ansanghong. Ibinalik niya ang lahat ng kautusan at tuntunin na nawasak at nilabag. Nakipagtipan din siya sa atin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay pagkakalooban ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ano ang ipagkakaloob niya sa atin? Iniwan niya sa atin ang isang tipan ng katotohanan, nangakong magkakaloob maging ng buhay na walang hanggan. Gayunman, ang tipan ng katotohanan ay hindi lang tinatag ni Ama. Kinakailangan na magkaroon ng pananampalataya kapwa sa Espiritu at sa babaeng ikakasal, para magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan sa panahon ng Espiritu Santo. Sa panahon ng Ama, ang Diyos Jehovah, sa panahon ng Anak, si Hesukristo, at sa panahon ng Espiritu Santo, ang Espiritu at ang babaeng ikakasal, ay magpapakita at sa huli ay magkakaloob ng tubig ng buhay sa buong sangkatauhan.
Dahil ang tubig ng buhay ay nilalarawan bilang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan, nangangahulugan lang ito ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay makakamit sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina. Kung may magsasabing, nakikita kong tama ang Paskwa, ang araw ng Sabath, at ang lahat ng kapistahan ayon sa mga sermon ng mga pastor. Pero hindi ako makapaniwala kina Ama at Ina. Sa huli, wala nang paniniwalaan ang taong yon. Magkakaroon lang ng bisa ang tipan kung umiiral sina Ama at Ina. Sa Acts chapter 16, nang pagkatapos magkaroon ng isang malakas na lindol na ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, at nabuksan ng lahat ng pinto ng bilangguan, ang bantay ng bilangguan ay natakot na baka nakatakas sa mga bilanggo, at magpapakamatay na sana dahil inisip niya na siya ay nabigo sa kanyang tungkulin. Sumigaw sina Pablo at Silas ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat." Kaya, nang makita ang mga pangyayaring ito, naisip niyang, ang mga taong ito ay hindi ordinaryong tao. Anong uri ng Diyos ang kanilang pinaglilingkuran? Sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Naging komplikado ba ang paliwanag ni Pablo tungkol sa Paskwa ng Bagong Tipan at sa mga tuntunin nito? Ano ang sinabi niya? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Dapat kayong manampalataya sa Diyos. Naniniwala tayo na ang pagtupad ng Sabath at Paskwa ay maaaring humantong sa kaligtasan, dahil sino ang nagsabi ng mga salitang ito sa atin? Ang Diyos. Ano ang saysay ng Paskwa at ng Sabath kung hindi umiiral ang Diyos? Ito ay walang saysay. Ang Diyos ay dapat na umiiral. Ang Diyos ang dapat nating pinaniniwalaan, hindi ang mismong kautusan. Bago iniutos sa atin ng Diyos na tuparin ang kautusan ay walang bisa, halaga, ni buhay. Gayunman, nang inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na tuparin ang mga kautusan at mga tuntunin ng Bagong Tipan, kung gagawin niyo ito, papatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Mula sa puntong yon, ang mga tuntunin ito ay nagkaroon ng kabuluhan. Hindi ba? Pakiusap, tingnan itong mabuti. May isang binata at isang dalaga. Bago sila ikasal, wala silang ugnayan sa isa't isa. Estranghero sila sa isa't isa, tama? Dati silang mga estranghero, pero nang nakipagtipan sila at nagpakasal, ang kanilang ugnayan ay naging mahalaga. Nang nagkaroon sila ng anak, hindi ba't naging isa itong pamilya na may ugnayang hindi masisira? Ang lahat ng kautusan, tuntunin, at utos ay may ugnayang katulad nito. Ang lahat ng institusyon ng Bagong Tipan na sinusunod natin ay nagkakaroon ng buhay sa sandaling iutos ng Diyos ang mga ito. Gaya ng sinabi sa Matthew chapter 7, iniisip nilang naniniwala sila, sinasabing, "Panginoon, Panginoon, kami ay nagpropesiya sa iyong pangalan." Sinasabi nila ang kanilang napakagandang relihiyosong resume, pero sa mga mata ni Jesus, hindi ito ang pananampalatayang pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan. Ngayon, ang karamihan sa mga simbahan ay naniniwala sa sarili nilang bersyon ng pananampalataya. Nagbibigay tayo ng walang hanggang pasasalamat at luwalhati sa makalangit na Amang, Pansanghong, at sa makalangit na Inang Bagong Jerusalem, na dumating sa lupang ito sa panahon ng Espiritu Santo. Tinatawag tayo sa pananampalataya sa tipan na ipinangako ng Diyos at sa pagkakaloob sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan.